Sa loob ng 1 taon mula ngayon, tatayo ako sa gitna ng isang marangyang bulwagan habang pinapanood ang aking dating matalik na kaibigan at ang kanyang gahamang amo na nagmamakaawa sa aking paanan. Mawawalan sila ng lahat, ang kanilang yaman, ang kanilang huwad na dangal, at ang bawat sentimong ninakaw nila sa aking pamilya. Hawak ko ang isang lihim na ledger na magpapatunay na ang kanilang buong imperyo ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga pangarap na kanilang pinatay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang lasapin ang sapat na pait ng kanilang kataksilan upang maging sapat ang bagsik ng aking pagbawi. Ang boses ng aking dating pinagkakatiwalaan ay pumutol sa masayang ingay ng pista. Tahira, huwag mo nang ipagpilitan. Huling-huli ka na sa akto. Ninakaw mo ang recipe ko dahil alam mong wala kang talent. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Doña Veronica ngayon din kung gusto mong manatili sa bayang ito. Ang bawat titik na binitawan ni Clarice ay parang lason na untunting kumakalat sa hangin ng aming bayan sa Batangas. Nakatayo siya sa tabi ng makapangyarihang asyendera, hawak ang isang lumang kwaderno, ang kwadernong gawa sa balat ng baka, na iniwan sa akin ni tatay bago siya pumanaw. Doon nakasulat ang bawat lihim ng panlasa na ipinamana niya sa akin. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat ng mga kababayan namin, ang aking sariling dugo at pawis ay idinedeklarang nakaw. Tumingin ako kay Doña Veronica. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, suot ang kanyang mga mamahaling alahas, na tila ba ang ningning niyon ay sapat na upang bulagin ang hustisya. Hiha, ang pamilya de la Vega ay hindi tumotoleransya sa mga magnanakaw, sabi ni Doña Veronica. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng mapang-aliping awtoridad. Binigyan ka namin ng pagkakataong makapag-aral, tinulungan namin ang nanay mo sa ospital, at ito ang isusukli mo, ang pagnakawan ng kaisa-isang tagapagmana ng aking culinary legacy. Nakakahiya ka. Ramdam ko ang init ng mga titig ng mga tao sa paligid. Ang mga usisero ay nagsimula ng maglabas ng kanilang mga cellphone, kasalukuyang naka-livestream ang bawat segundo ng aking kahihiyan. Naririnig ko ang kanilang mga bulungan, ang mga mapanghusgang salitang tumatama sa aking pagkatao na parang mga batong ipinupukol sa isang kriminal. Tahira, mag-sorry ka na, singit ni Kapitan, ang pinuno ng aming barangay, na tila ba sadyang pinapaboran ang mga mayayaman. Ayaw nating magkaroon ng gulo sa gitna ng fiesta. 10 minuto na lang at darating na ang mga hurado mula sa Maynila para sa grand tasting. Kung hindi ka hihingi ng tawad, mapipilitan kaming ipakulong ka sa salang paninira ng ari-arian at pagnanakaw. 10 minuto. Ang orasan sa aking isipan ay nagsimulang tumakbo ng mabilis, kasing bilis ng tibok ng aking puso, na tila ba isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Hindi ako kumibo. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay, kahit na nararamdaman ko ang matinding pait na namumuo sa aking lalamunan. Ang katahimikan ko ay hindi tanda ng takot, kundi ang simula ng aking malamig na kalkulasyon. Tiningnan ko ang mga mata ni Clarice. Nakita ko roon ang kislap ng tagumpay, ang ngiti ng isang ahas na akala ay tuluyan na niyang nabulag ang kanyang biktima. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Singhal ni Clarice habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga, sapat na upang maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na sadyang binili ni Doña Veronica para sa kanya. Wala ka ng kakampi, Tahira. Ang nanay mo, isang tawag lang ni Doña, mapapatalsik siya sa ospital. Choice mo yan. Dahan-dahan kong inalis ang aking suot na apron. Maingat ko itong itinupi. Bawat kanto ay kasing talas ng aking desisyon. Ang amoy ng bawang at luya na nakakapit sa tela ay nagpapaalala sa akin ng huling habilin ni tatay. Ang tunay na sining ay hindi matatagpuan sa papel, kundi sa kung paano mo patitikimin ang mundo ng iyong katarungan. Inabot ko ang aking cellphone sa bulsa. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ako sa aking personal na cloud storage, ang lugar kung saan lihim kong inilipat ang digital scan ng orihinal na sulat kamay ni tatay, bago pa man manakaw ang kwaderno. Pinindot ko ang isang command na magsasend ng isang encrypted file sa bawat reporter na kasalukuyang naroon sa pista. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay puno ng amoy ng ulan at ng naglalagablab na kalan. Tumingin ako ng diretso kay Doña Veronica, ang aking mga mata ay walang bakas ng luha. Tanging ang lamig ng isang nagngangalit na yelo. Hihingi ako ng tawad. Simula ko, ang aking boses ay nangingibabaw sa ingay ng paligid.
Sapat na upang mapatigil ang lahat. Isang matunog na tawa ang kumawala sa bibig ni Clarice. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Hihingi ako ng tawad. Pagpapatuloy ko, pinuputol ang kanyang pagsasalita nang hindi itinataas ang aking boses. Dahil hinayaan kong ang isang katulad mo ay makatapak sa kusina ng aking ama. Hihingi ako ng tawad dahil naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Ngunit Doña Veronica, bago niyo ako ipakulong, baka gusto niyo munang tikman ang niluto ni Clarice. What? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Doña Veronica. Ang kanyang kilay ay nagsimula ng magsalubong sa inis. Ang recipe sa kwadernong iyan, may isang kulang, sabi ko nang may isang bahagyang ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Inaudit ko ang bawat entry bago ko hinayaang manakaw yan sa akin. Ang sangkap na secret na sinasabi ni Clarice? Yan ang magiging mitya ng inyong pagbagsak sa loob ng susunod na 5 minuto. Mabilis na tumunog ang mga cellphone ng bawat reporter sa bulwagan. Ang mga notification ay sabay-sabay na umaling-awngaw na tila ba isang babala ng paparating na lindol. Ang mukha ni Doña Veronica ay unti-unting nawalan ng kulay nang makita niya ang headline ng email na natanggap ng lahat. Ang tunay na audit ng De La Vega Restaurants, mga expired na sangkap at ninakaw na legasiya. Tumingin ako kay Clarice na ngayon ay nanginginig na ang hawak na kwaderno. Ang tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong kilabot. 10 minuto, Clarice, bulong ko habang dahan-dahan akong tumatalikod at naglalakad palayo sa gitna ng gulo. Ang audit ay tapos na, ngayon oras na para maningil. Habang naglalakad ako palabas ng plaza, naririnig ko ang simula ng kaguluhan sa aking likuran. Ang mga sigaw ng mga reporters, ang pag-iyak ni Clarice, at ang galit na boses ni Doña Veronica. Hindi ako lumingon. Sa aking isipan, may isang bagong recipe na akong nabuo. Isang recipe na ang pangunahing sangkap ay ang kanilang pagkawasak. Ang gabi ay malayo pa sa katapusan, at ang aking unang hakbang ay patungo sa isang maliit na karinderya kung saan naghihintay ang tanging lalaking makakatulong sa akin na sunugin ang kanilang imperyo nang walang itinatirang abo. Ang ingay ng Maynila ay tila isang dambuhalang gilingan na handang durugin ang sinumang mahina ang loob, ngunit para sa akin, ito ay isang puting telon kung saan maaari kong isulat ang aking susunod na hakbang. Habang ang bawat bus sa EDSA ay humahagibis at nagbubuga ng itim na usok, ang aking isipan ay nananatiling nakapako sa mga mukha ni na Clarice at Doña Veronica. Hindi sapat ang pampublikong kahihiyan na ibinigay ko sa kanila sa Batangas. Ang tunay na audit ay nagsisimula sa puso ng kanilang operasyon dito sa syudad. Ang bawat sentimong kinuha nila sa aking ama ay mababawi ko, at ang bawat lason na inihain nila sa publiko ay sila rin ang papatayin. Dumaong ako sa tapat ng isang maliit at madungis na karinderya sa kanto ng isang masikip na eskinita sa Tondo. Kusina ni Reyes. Ang amoy ng sunog na mantika at lumang bawang ay sumalubong sa akin, kasunod ng boses ng isang lalaking tila nakikipag-away sa kanyang sariling kalan. Sinabi ko na sa inyo, hindi pwedeng dagdagan ng tubig. Magmumukhang sabaw ng labada ang niluluto natin. Sigaw ng isang lalaking may katangkaran, magulo ang buhok at pawis na pawis ang suot na puting t-shirt. Ito si Piolo Reyes. Sa isang sulyap ko pa lang sa kanyang paraan ng paghawak ng sandok, alam kong meron siyang talent, ngunit puno siya ng galit na walang direksyon. Isang raw material na kailangan ng tamang pagpoproseso. Anong kailangan mo, miss? Tapos na ang serving time. At kung magrereklamo ka sa amoy, maluwag ang pinto. Singhal ni Piolo nang mapansin niya akong nakatayo sa harap ng counter. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kagamitan ay luma, ang sahig ay malagkit. Ngunit ang kanyang mga kutsilyo ay kasing talim ng sa isang fine dining restaurant. Inaudit ko ang bawat detalye sa loob ng 10 segundo. Masyadong matagal ang pagkulo ng karne mo, mawawala ang texture, at ang gata na ginagamit mo, hindi na sariwa, mahinahon ngunit matalim kong sabi. Napatigil si Piolo. Ibinalibag niya ang sandok sa ibabaw ng mesa, na lumikha ng isang matunog na pagtama sa bakal. Sino ka ba? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sinong head chef. Mukha ka pa namang kolehiyala na naligaw lang dito. Naghahanap ako ng trabaho at naghahanap ako ng lugar kung saan hindi kailangang maging plastic para mabuhay, sagot ko. Lumapit ako sa kalan at kinuha ang isang maliit na sandok. Tinikman ko ang sarsa ng kanyang kaldereta.
It's unbalanced, masyadong matamis. You're covering up the low-quality beef with sugar. Amateur move, dagdag ko. What did you say? Mabilis na lumapit si Piolo sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga at ang tensyon sa pagitan namin. Amateur? Ako ang nagpatayo ng karinderyang ito mula sa wala. You don't know anything about hard work. Hard work without logic is just a waste of energy, Piolo. Hinarap ko siya nang walang kurap. I'm Tahira Villanueva at sa loob ng 3 minuto, maaari kong gawing gourmet ang basurang niluluto mo. Gusto mo bang makakita ng milagro o gusto mong manatiling lugi ang negosyo mo? Dahil sa inis at hamon, umatras si Piolo at nag-cruise ang mga kamay sa dibdib. Fine, sige nga, 3 minutes. Kapag hindi masarap yan, palalayasin kita rito at tatawag ako ng pulis para sa trespassing. Hindi na ako sumagot. Dahan-dahan kong inalis ang aking suot na jacket. Inayos ang aking buhok at kinuha ang isang maliit na bote ng pampalasa mula sa aking bag. Isang lihim na halo ng pinatuyong kamiyas at siling labuyo na laging dala ko. Sa loob ng 3 minuto, ang bawat galaw ko ay parang isang sayaw ng katumpakan. Nagdagdag ako ng kaunting asim upang kontrahin ang tamis, niliitan ng apoy upang lumabas ang natural na langis ng baka, at tinimplahan ang bawat anggulo ng panlasa. Nang matapos, isinalin ko ang ulam sa isang maliit na mangkok at inilapag sa harap niya. Tikman mo! Kinuha ni Piolo ang kutsara ng may pag-aalinlangan. Ngunit nang sumayad ang unang patak ng sarsa sa kanyang dila, nakita ko ang biglang paglaki ng kanyang mga mata. Ang kanyang panga ay tila nanigas sa gulat. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang malalim na katahimikan. Paano mo nagawa ito? This tastes like my father's recipe, bulong niya. Ang boses niya ay biglang naging paus. Dahil ang tatay mo at ang tatay ko ay nagmula sa parehong paaralan ng panlasa, sabi ko habang tinitingnan ng isang lumang litrato na nakasabit sa dingding ng karinderya. Isang kupas na larawan ng 2 lalaking naka-uniforme ng pagluluto, nakatayo sa harap ng isang malaking gate, ang gate ng De La Vega Estates. Your father was Chef Rodolfo Reyes, the former executive chef of Doña Veronica, at siya ang huling taong nakakita kung paano niluto ni Veronica ang mga dokumentong pumatay sa negosyo ng tatay ko. Pagpapatuloy ko. Nabitawan ni Piolo ang kutsara na lumikha ng isang matalim na tunog sa sahig. Sino ka ba talaga, Tahira? At bakit mo alam ang tungkol sa tatay ko? Ako ang iyong magiging partner, Piolo. At ang ulam na tinikman mo, iyan ang unang entry sa ating audit laban kay Doña Veronica. Ngunit bago tayo magsimula, kailangan mong malaman ang isang bagay. Lumingon ako sa pinto ng karinderya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat. Isang babaeng naka-uniformeng pang-opisina ang bumaba. May hawak na folder at isang mapang aping ngiti. Attorney Elisa de la Vega, bulong ni Piolo, ang kanyang kamao ay mabilis na nag-fist. Ang babaeng itinuring kong huling kakampi sa Maynila ay narito na. Ngunit hindi siya narito para tulungan ako. Nakita ko ang paglapit niya kay Piolo at ang pag-abot ng isang dokumento. Mr. Reyes, I'm here to serve the foreclosure notice. Ang lupang kinatatayuan ng karinderyang ito, binili na ito ni Doña Veronica 10 minuto ang nakalilipas. Sabi ni Eliza, bago siya lumingon sa akin ng may malamig na tingin. At ikaw, Tahira, akala mo ba ay makakatakas ka sa Batangas? You just walked straight into my mother's trap. Napatigil ang tibok ng aking puso nang makita ko ang pirma sa ilalim ng foreclosure document. Hindi ito pirma ni Veronica. Ito ay ang pirma ng aking sariling ina. Ang audit ay nagkaroon ng isang depektong entry na hindi ko inaasahan. Ang sarili kong dugo ang ginagamit nilang panangga. Ang bawat pirma ay may kwento, ngunit ang pirma ng sariling ina sa isang hatol ng pagkatalo ay tila isang kutsilyong dahan-dahang bumaon sa aking likuran. Tinitigan ko ang nanginginig na sulat kamay ni nanay sa ilalim ng foreclosure document. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng karinderya, ang amoy ng luma at maduming pader na tila ba unti-unting gumuguho sa aming paligid. Tahira, huwag mo akong tingnan ng ganyan, nakangiting sabi ni Eliza habang inaayos ang kanyang mamahaling salamin. Pinili ng nanay mo ang mabuhay kaysa sa pride mo. Ang perang pambayad sa dialysis niya ngayong buwan, galing sa bulsa ni Doña Veronica. In exchange, ibinigay niya ang tanging asset na natitira sa inyo, ang karapatan sa lupang ito na matagal nang nakasangla sa amin. Naramdaman ko ang mabilis na paghinga ni Piolo sa aking tabi.
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ngunit bago pa siya makasugod, hinawakan ko ang kanyang braso. Ang aking hawak ay malamig, matigas, at puno ng babala. Eliza, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay hindi nanginig, kasing linaw ito ng tubig sa batis ng Batangas. Salamat sa impormasyon. Ngunit ang audit ko sa dokumentong ito ay nagsasabing mayroong depekto. Ang pirma ni nanay ay walang witness mula sa aming panig. Sa mata ng batas, ang papel na ito ay isang pirasong basura lamang na naghihintay ng tamang basurahan. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Eliza. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Tila ba ngayon lang niya napagtanto na ang babaeng probinsyana na nasa harap niya ay hindi basta-basta matatakot sa isang banta. You have 48 hours, Tahira. Pagkatapos niyon, gigibain namin ang lugar na ito kasama kayong dalawa. Banta ni Eliza, bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang itim na sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse ay tila hudyat ng simula ng isang digmaan. Nang makalayo na ang sasakyan, marahas na sinipa ni Piolo ang isang plastik na upuan. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ano na ang gagawin natin? Wala tayong pera, Tahira. Ang tatay ko, namatay siyang walang-wala dahil sa kanila at ngayon pati itong karinderya, kukunin nila. Sigaw ni Piolo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Piolo, tumingin ka sa akin, utos ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit at pagod. Ang galit ay hindi nakakabusog. Ang kailangan natin ay plano. Ipakita mo sa akin ang mga sulat na sinasabi mo. Dinalaw namin ang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Doon kinuha ni Piolo ang isang lumang lata ng biskwit. Sa loob niyon ay ang mga liham ng kanyang ama na si Chef Rodolfo. Habang binabasa ko ang bawat pahina, ang aking puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Inilantad ng kanyang ama ang umami blueprint, isang sistema ng pagluluto na gumagamit ng mga natural na ferment mula sa Batangas na ninakaw ni Doña Veronica upang gawing instant at artificial sa kanyang mga restaurant. Ang bawat tagumpay ni Veronica ay itinayo sa isang krimen laban sa kalusugan ng publiko at sa talino ng dalawang matandang chef. Mayroon akong plano, bulong ko habang tinititigan ang mga records. Operation Flavor Infiltration. Hindi natin lalabanan si Veronica sa labas. Lalabanan natin siya sa loob ng kanyang sariling kusina. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Piolo, ang kanyang interes ay unti-unti nang nabubuhay. Hahayaan nating isipin ni Eliza na sumusuko na tayo. Gagamitin natin ang utang na loob na sinasabi nila para makapasok ako sa main commissary ni Doña Veronica bilang isang hamak na line cook. At habang nandoon ako, ikaw naman ang magiging mukha ng kusina ni Reyes sa kalsada. Ipakikita natin sa tao ang pagkakaiba ng tunay na lasa sa lason na ibinibigay nila. Bago pa makasagot si Piolo, narinig namin ang marahang pagkatok sa pintuan ng karinderya. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng daliri ay tila isang kaba sa dilim. Lumingon kami at nakita muli si Eliza. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang kasamang mga bodyguard. Ang kanyang suot na coat ay nakasampay na sa kanyang braso at ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang malupit na abogado. Tahira, Piolo, kailangan nating mag-usap. Bulong ni Eliza, ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit itinatago. Hindi ako narito para sa nanay ko. Narito ako dahil gusto ko ring makitang bumagsak ang Imperyong de la Vega. I want to invest in your revenge. Napatigil ako. Inaudit ko ang kanyang ekspresyon, ang bawat kislap ng kanyang mata, at ang posisyon ng kanyang mga kamay. Isang bagong entry ang pumasok sa aming laro. Isang entry na maaaring maging susi sa aming tagumpay o ang huling bitag na tatapos sa amin. Bakit mo gagawin yon, Eliza? Anak ka niya? Malamig kong tanong. Dahil ang nanay ko, hindi lang pera ang ninakaw niya sa pamilya niyo. Ninakaw niya rin ang buong buhay ko para maging isang anino niya, sagot ni Eliza. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang butil ng tunay na luha sa kanyang mata. Ang mist of distrust ay nagsisimulang lumapot. Sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang susunod na ihahain sa hapag ng kataksilan? Ang bawat salita ni Eliza ay parang sangkap na hindi ko pa sigurado kung lason o pampalasa. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Mga matang puno ng kislap ng ambisyon na pilit ikinukubli ng mga pekeng luha. Sa mundong kinalakihan ko,
Ang pagtitiwala ay isang luho na hindi ko kayang bayaran, lalo na kung ang nag-aalok nito ay ang mismong dugo ng aking kaaway. Invest in our revenge? Ulit ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal ng aking mga kutsilyo. Bakit, Elisa? Para kapag nakuha na namin ang gusto namin, ikaw naman ang kukuha sa amin? Isang De La Vega ka. Ang katapatan nyo ay laging nasa kung nasaan ang pera. Umiling si Elisa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi nyo alam kung paano maging isang lihim na anak, Tahira. Sa paningin ng publiko, si Veronica ay isang banal na byuda. Pero sa likod ng mga pinto ng mansion, isa siyang diktador na kumukontrol sa bawat paghinga ko. I am just a tool for her political connections. Gusto kong makitang gumuho ang kanyang legacy dahil iyon lang ang tanging paraan para maging malaya ako. Tiningnan ni Piolo si Elisa nang may halong puot at pagdududa. Paano namin malalaman na hindi ito isa na namang bitag? Noong isang araw lang, dala mo ang foreclosure papers. Dahil ang mga suppliers na ginagamit ni Mama ay kasalukuyan ng nagrereklamo sa mga hindi nababayarang utang. Mabilis na sagot ni Eliza habang inilalapag ang isang tablet sa mesa. Inaudit ko ang mga lihim na account ng De La Vega Group. Malaki ang butas sa kanilang pondo. Kung bibigyan niyo ako ng access sa umami blueprint ng mga tatay niyo, masisiguro kong ang susunod na batch ng kanilang mga produkto ay magiging sanhi ng isang malawakang recall. Natahimik ang buong karinderya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng refrigerator at ang malakas na tibok ng aking puso. Alam kong mapanganib ang alok ni Eliza, ngunit kailangan ko ng tulay para makapasok sa kuta ni Veronica. Pag-iisipan namin, sabi ko nang hindi siya tinitingnan. Iwan mo ang mga dokumento, huwag kang tatawag. Kami ang tatawag sa'yo. Nang makaalis si Elisa, naiwan kaming dalawa ni Piolo sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, isang tensyong hindi lang dahil sa panganib, kundi dahil sa lapit ng aming mga katawan sa masikip na espasyo ng kusina. Tahira, nabubaliw ka na ba? Papatayin tayo ni Veronica kapag nalaman niyang kausap natin ang anak niya, bulong ni Piolo. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang init ng kanyang palad ay tila nanunuot sa aking suot na manipis na damit. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang lapit ng aming mga mukha ay sapat na upang maramdaman ko ang kanyang mabilis na paghinga. Piolo, sa gyerang ito, kailangan nating gumamit ng apoy para labanan ng apoy. Hindi tayo mananalo kung mananatili lang tayo rito sa tondo na nagluluto ng ulam na iilan lang ang nakakatikim. Inabot ko ang isang malaking kutsilyo at sinimulang hasain ito sa ibabaw ng bato. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa bato ay tila isang ritmo ng aking determinasyon. Turuan mo akong humawak ng kutsilyo sa paraang hindi lang pangkusina, dugtong ko, habang tinititigan ang kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Piolo, ngunit hindi niya inalis ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa halip, lumapit siya sa aking likuran at hinawakan ang aking mga kamay, ginagabayan ang bawat galaw ko sa paghahasa. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri ay nagbibigay ng kakaibang kuryente. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng darating na bagyo. Pangako, Tahira, hindi kita hahayaang maluto sa sarili mong apoy. Bulong niya malapit sa aking tenga. Ngunit ang sandaling iyon ng kilig ay agad na bumasag nang mapansin ko ang isang bagay sa labas ng bintana. Ang itim na sasakyan ni Eliza ay hindi pa pala tuluyang umaalis. Nakatigil ito sa madilim na kanto. At nakita ko si Eliza na may kausap sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng lungkot. Sa halip, mayroon itong isang nakakatakot na ngiti habang nakatingin sa direksyon ng aming karinderya. Mabilis akong lumapit sa bintana, ngunit huli na. Humaharurot na palayo ang sasakyan. May problema ba? Tanong ni Piolo. Ang audit natin kay Elisa. Mukhang merong hidden liability na hindi natin nakikita. Sabi ko habang kinukuha ang tablet na iniwan niya. Pagbukas ko ng file, hindi listahan ng suppliers ang bumungad sa akin. Ito ay isang serye ng mga litrato ko. Mga litratong kinuha noong bata pa ako sa Batangas, pati na ang mga litrato ng tatay ko bago siya mamatay. At sa pinakailalim, may isang sulat na naka-highlight sa kulay pula. The sins of the father are the debt of the child. It's time to pay, Tahira. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Sino ba talaga si Eliza? At bakit pakiramdam ko, hindi lang si Veronica ang kalaban ko sa larong ito?
Sa bawat audit ng buhay, ang pinakamapanganib na entry ay ang mga hindi mo nakikita. Ang mga nakatagong utang na sadyang ibinaon sa limot upang bigla na lamang sumabog sa iyong harapan. Habang nakatitig ako sa mga litratong iniwan ni Eliza, hindi takot ang naramdaman ko, kundi isang malamig na pagkilala. Ang bawat imahe ng aking ama ay isang paalala na ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa isang pamanang pilit nilang dinudumihan. Ngunit kung inaakala ni Eliza na ang mga alaala ng nakaraan ang magiging tanikala ko, nagkakamali siya. Gagamitin ko ang bawat banta niya bilang blueprint para sa kanyang sariling libingan. Tahira, anong gagawin natin? Alam niya ang lahat. Bakas ang kaba sa boses ni Piolo habang tinitingnan ang tablet. Hayaan mo siyang mag-isip na panalo siya, Piolo. Mahinahon kong sagot habang binubuksan ang aking lumang notebook. Accountant ako, alam ko kung kailan dapat mag-declare ng loss para makuha ang mas malaking gain sa huli. Kinuha ko ang panulat at sinimulang isulat ang isang recipe, ang master adobo na matagal nang pinapangarap ni Veronica. Ngunit sa bawat sukat ng toyo, kuka at pampalasa, may inilagay akong isang maliit na detalye na tanging ako lang ang nakakaalam. Isang chemical na reaction na magpapabago sa lasa kapag umabot na sa rurok ng init. Kinabukasan, bumalik si Eliza sa karinderya. Suot niya ang kanyang paboritong pa-victim na mukha. Malungkot ang mga mata, tila bapasan niya ang daigdig. Tahira, I'm sorry tungkol sa nakita mo sa tablet. My mother, she's monitoring me. I had to keep those photos to prove to her that I'm on her side. Bulong ni Eliza, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang perpektong acting ng isang taong naiipit. Please give me the recipe. Iyon lang ang tanging paraan para pagkatiwalaan niya ako at makuha ko ang mga dokumentong kailangan niyo. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Inaudit ko ang bawat kislap ng kanyang mata. Ito ang recipe, Eliza, ang umami blueprint na kinuha ni Veronica sa tatay ko. Gamitin mo ito ng tama. Inabot ko ang folder. Nakita ko ang mabilis na pag-agaw ng kanyang mga daliri sa papel. Isang pagkagahaman na hindi niya kayang itago sa likod ng kanyang mga luha. Salamat, Tahira. Hinding-hindi ko ito makakalimutan, sabi niya bago mabilis na lumabas. Pagkaalis niya, lumingon ako kay Piolo na nakatayo sa dulo ng kusina. Handa na ba ang recording? Tumango si Piolo, hawak ang kanyang cellphone. Nakuha lahat, Tahira, mula sa pag-amin niya hanggang sa pag-abot ng folder. Good, ngayon hintayin nating tumawag ang Reyna, sabi ko. Hindi lumipas ang 3 oras, isang puting limousine ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba ang mga bodyguard na nakabarong, kasunod ang marahang pagtapak ng mga mamahaling sapatos ni Doña Veronica. Pumasok siya sa aming maliit na espasyo, dala ang amoy ng kapangyarihan at pananakot. Sa tabi niya, nakatayo si Eliza, ngunit wala na ang mga luha nito. Nakasuot na siya ng isang marangyang asul na terno, nakataas ang noo, at nakangiti ng mapang-api sa akin. Tahira Villanueva, panimula ni Veronica, ang kanyang boses ay parang kaskas ng tuyong dahon. I have to admit, matalino ka. Ngunit sa mundong ito, ang talino ay walang saysay kung wala kang kapangyarihan. Ipinakita ni Eliza ang folder na ibinigay ko sa kanya kanina. Ito ba ang sinasabi mong blueprint, Tahira? My mother already owned this 20 years ago. At ang ginawa mo ngayong araw? It's called corporate espionage. What are you talking about? Singit ni Piolo. Humakbang siya sa harap ko para protektahan ako. Huwag ka nang makisali rito, boy. Irap ni Eliza sa kanya. Tahira, ang recipe na ibinigay mo sa akin ay kasalukuyang nakarehistro na sa ilalim ng De La Vega Group. Sinadya naming hilingin ito sa iyo para mapatunayan na nagnanakaw ka ng trade secrets mula sa amin. I have the legal papers and I have your fingerprints on this folder. Tumawa ng mahina si Doña Veronica. Eliza is my daughter, Tahira, my biological daughter. Did you really think we would let a commoner like you destroy our family name? You were just a tool to clean up the mess that Clarice started. Naramdaman ko ang matinding pait sa aking lalamunan. Ang trasan na akala ko ay kakampi ko ay siya palang pinakamatalas na kutsilyo ni Veronica. Ngunit nanatili akong tahimik. Hindi ako gumalaw. Hinayaan ko silang lasapin ang kanilang sandali ng tagumpay. Officer! Sigaw ni Eliza sa labas. Pumasok ang 2 pulis. Tahira Villanueva, you are under arrest for theft and violation of the Intellectual Property Code. Habang pinopusasan ako, lumapit si Eliza sa aking tenga. I told you, Tahira, the debt must be paid.
At ang bayad para sa pagtatangka mong kalabanin kami ay ang mabulok sa kulungan kasama ng mga pangarap mo. Tumingin ako sa kanya, isang matalim at malamig na tingin na nagpatigil sa kanyang ngiti. Ang audit ay hindi natatapos sa pag-aresto, Eliza. Nagsisimula pa lang ang physical inventory ng inyong mga kasalanan. At kapag nalaman nyo ang tunay na lasa ng ibinigay ko sa inyong recipe, huli na ang lahat. Habang isinasakay ako sa sasakyan ng pulis, nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Piolo. Ngunit binigyan ko siya ng isang maliit na tango. Isang senyas na ang lahat ay ayon sa aking plano. Ang bitag ay nakalatag na. Inakala nilang nakuha nila ang aking alas. Ngunit hindi nila alam, ibinigay ko sa kanila ang lason na sila rin ang maghahain sa sarili nilang hapag. Isang taon mula ngayon, tatayo ako sa harap ng pinakamalaking hotel sa bansa habang pinapanood ko ang pagguho ng bawat pader na itinayo ni na Doña Veronica at Eliza sa ibabaw ng aking mga pangarap. Walang matitira sa kanila kundi ang amoy ng panis na pagkain at ang kahihiyang hinding-hindi mahuhugasan ng kahit anong yaman. Hawak ko ang bawat resibo, bawat expired na sangkap, at bawat kasinungalingang itinanim nila, at sa isang hudyat ko lang, ang kanilang imperyo ay magiging abo. Ngunit sa sandaling ito, habang nakaupo ako sa loob ng malamig na interrogation room, isang katotohanan lang ang kailangang malaman ng mundo. Ang lason na sinimulan nila ay sila rin ang uubos. Tahira, look at you. Masyado kang naging kampante sa maliit mong karinderya. Did you really think you could outsmart a De La Vega? You're just a low-class thief who's about to rot in jail. Ang boses ni Eliza ay puno ng mapang-aliping katuwaan habang inilalapag niya ang warrant of arrest sa ibabaw ng metal na lamesa. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina, si Doña Veronica, na ngayon ay dahan-dahang hinihimas ang kanyang mamahaling kwintas. Ang bawat salita nila ay parang mga anay na pilit na sumisira sa aking pundasyon, ngunit nanatili akong tahimik. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan. Walang bakas ng kaba. Eliza Hija, let's be compassionate. Singit ni Doña Veronica, ang kanyang boses ay parang asukal na may halong lason. Tahira, ayaw naming mabulok ka sa kulungan. Sayang ang talent mo. If you sign this contract at magtrabaho ka sa aming main commissary bilang head of production sa loob ng 3 taon nang walang sahod, iuurong namin ang lahat ng kaso. Consider this as your payment for the debt your father left behind. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng lumang papel at antiseptic sa loob ng presinto ay tila naging hudyat ng aking susunod na hakbang. Tiningnan ko sila ng isa-isa. Inakala nila na ang pagkakakulong ko ang katapusan ng aking laban. Hindi nila alam na ito ang susi ko para makapasok sa pinakapuso ng kanilang kuta. Fine, I'll work, mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay malamig at walang emosyon. Ngunit siguraduhin ninyong hindi kayo magsisisi sa desisyong ito. Mabuting bata, nakangiting sabi ni Veronica, habang pinapirma ako sa dokumentong sadyang ginawa para gawin akong alipin. Walang sinayang na oras ang dalawa. Pagkalabas ko sa presinto, dinala agad ako sa De La Vega Main Commissary. Isang dambuhalang pabrika ng pagkain kung saan inihahanda ang lahat ng isinaserbisyo sa kanilang mga restaurant. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila nagyayelong hininga ng isang halimaw. Mula ngayon, 18 oras a day ang shift mo. You will supervise the batch production of the legacy adobo. At huwag kang magtatangkang gumamit ng cellphone. Lahat ng galaw mo, recorded sa CCTV. Utos ni Eliza, bago ako iniwan sa gitna ng malawak na kusina. Hindi ako nagreklamo. Hindi ako sumigaw. Sa bawat oras na lumilipas, ang aking mga kamay ay abala sa paghihiwa at pagtitimpla. Ngunit ang aking mga mata ay nagsasagawa ng isang malawakang audit. Sa loob ng 3 araw, natuklasan ko ang itinatagong dumi ng pamilya De La Vega. Habang naglilinis ako sa dulo ng storage room sa madaling araw, nakita ko ang mga dambuhalang sako ng pampalasa na walang label. Maingat kong binuksan ang isa at naramdaman ko ang pagtigas ng aking panga. Hindi ito ang mga natural na ferment na nakasulat sa recipe ng tatay ko. Ang ginagamit nila ay mga industrial grade enhancers at chemical na ipinagbabawal ng batas. Kinuha ko ang aking maliit na button camera na sadyang itinago ko sa aking chef's coat bago ako pumasok. Ang bawat kuha ng expired na karne at mga peking sangkap ay naging bala sa aking isipan.
Ang paghihirap ay hindi natatapos sa trabaho. Isang gabi, pumasok si Doña Veronica sa kusina habang kasalukuyan akong nag-aayos ng inventory. Tahira, bakit ang bagal mo? The output for tomorrow's delivery is short by 10%. Are you doing this on purpose? Sigaw ng matanda habang itinutulak ang mga tray ng pagkain sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga metal na lalagyan ay umaling-awngaw sa buong commissary. Masyadong marami ang expired na stock, Doña Veronica. Hindi pwedeng gamitin ang mga ito. Mahinahon kong tugon habang dahan-dahan kong pinupulot ang mga tray. Wala kang pakialam sa stocks ko. Iutos ko, gawin mo. You are just a cook, Tahira. Isang hamak na utusan na binabayaran ang kasalanan ng tatay mo. Singhal niya bago siya marahas na lumabas. Nanatili akong nakaluhod sa sahig. Ngunit sa halip na luha, isang malamig na determinasyon ang sumilay sa aking mga mata. Pinunasan ko ang dumi sa aking apron at tumayo ng tuwid. Hindi ako narito para maging martir. Narito ako para maging arkitekto ng kanilang pagkawasak. Bago matapos ang aking shift, napansin ko ang isang malaking poster sa bulletin board ng opisina ni Elisa. Isang marangyang anunsyo para sa The Grand Hotel de la Vega launch. Ang petsa ay sa susunod na linggo. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Iyon ang araw na ang bawat lason na inihain nila ay babalik sa kanila sa paraang pinakamasakit. Isang pamilyar na anino ang nakita ko sa labas ng gate ng commissary habang inilalabas ang mga basura. Si Piolo. Nakasuot siya ng jacket at nakayuko. Tila ba nag-aabang ng balita. Mabilis akong lumapit at nagkunwaring nagtatapon ng plastic. Tahira, kumusta ka? Papatayin ko ang mga De La Vega kapag sinaktan ka nila. Bulong ni Piolo. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pag-aalala. Huwag kang gagawa ng kahit anong gulo, Piolo. Mahinahon kong sabi habang iniabot sa kanya ang isang maliit na memory card na nakabalot sa tissue. Nandito lahat, ang mga expired goods, ang mga illegal na chemical, at ang ebidensya ng pandaraya ni Elisa. Ibigay mo ito sa International Health Inspector na si Dr. Arnaldo. Sabihin mo, ang handaan sa grand launch ang magiging test sample ng audit na ito. Tahira, delikado ang ginagawa mo, banta ni Piolo. Ang mas delikado ay ang manatiling tahimik sa gitna ng kawalang katarungan. Sagot ko bago ako mabilis na tumalikod at bumalik sa loob ng impyerno. Ang countdown ay nagsimula na. 7 araw, 1 linggo na lang at ang bawat barya na kinita nila mula sa dugo ng pamilya ko ay magiging mitya ng kanilang kabiguan. Habang isinasara ko ang pinto ng commissary, narinig ko ang mahinang pag-ugong ng mga makina. Isang tunog na para sa akin ay tila isang timer ng bombang sadyang itinakda para sumabog sa harap ni Doña Veronica. Sa loob ng 3 araw mula ngayon, ang bawat marangyang ilaw sa bulwagan ng Hotel de la Vega ay magsisilbing saksi sa pagbagsak ng kaisang-isang babaeng nag-akalang kaya niyang bilhin ang katotohanan. Mapapanood ko ang matandang gahaman at ang kanyang taksil na anak habang ang kanilang mga pangalan ay kinakaladkad sa putikan ng kahihiyan. Ngunit sa gabing ito, ang tanging nagpapanatili sa aking hininga ay ang init ng isang balot ng tinapay at ang pangako ng isang lalaking hindi ako iniwan sa gitna ng unos. Ang bawat sentimo ng aking paghihirap ay may katapat na resibo at sa huling audit ng tadhana, sisiguraduhin kong wala silang matitirang balanse kundi ang kanilang sariling pagsisisi. Don't push yourself too hard, Tahira. Namumutla ka na. Ang bulong ni Piolo ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng nagyayelong lamig ng main commissary. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng loading dock, suot ang kanyang kupas na jacket, habang maingat na iniaabot sa akin ang isang plastik ng mainit na pandesal. Ang amoy ng bagong luto na tinapay ay sumulasok sa aking ilong. Pansamantalang tinatalo ang malansang amoy ng mga frozen na karne na kanina ko pa hinihiwa. Kailangan kong matapos ang inventory bago mag-3 ng madaling araw, Piolo. Elisa is checking the logs every hour. Isang pagkakamali ko lang, mawawalan tayo ng pagkakataong makalapit sa grand launch. Mahinahon kong sagot habang binubuksan ng plastic. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod ng 18 oras na pagtayo. Kinuha ni Piolo ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng gumagapang sa aking mga ugat. Nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong pahinga. Tinitigan ko ang kanyang mga mata.
Mga matang puno ng puot para sa mga De La Vega, ngunit puno ng lambing para sa akin. Hindi kita hahayaang maluto sa sarili mong apoy, Tahira. I already contacted the international health inspectors. Ready na sila. Ang kailangan na lang natin ay ang batch code ng mga expired na enhancers na ginagamit nila para sa VIP dinner. Bulong ni Piolo, ang kanyang hininga ay malapit na malapit sa aking tenga. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng commissary ay binalot ng isang kakaibang tension. Isang uri ng lapit na nagpapaalala sa akin na sa kabila ng aking pagiging bato, meron pa rin akong pusong tumitibok. Inilapit niya ang kanyang mukha, sapat na upang maramdaman ko ang pasasalamat sa bawat sakripisyong ginagawa ko. Hindi ito ang klase ng pag-ibig na nakikita sa mga teleserye. Ito ay pag-ibig na hinubog ng parehong sugat. Mag-ingat ka, Piolo. Clarice is everywhere. She's like a hungry dog looking for a bone para lang makabalik sa loob ng circle ni Veronica. Paalala ko habang dahan-dahang binabawi ang aking kamay. I know, that's why we have to be smarter than them. Tugon niya bago mabilis na naglakad palayo, lumulusot sa mga anino ng mga dambuhalang truck ng delivery. Bumalik ako sa loob ng commissary. Ang aking isipan ay kasing talas ng aking kutsilyo. Ngunit nang makarating ako sa dulo ng pasilyo patungo sa opisina ng production, napatigil ako. Ang pinto ng surveillance room ay bahagyang nakabukas. Naririnig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng silya at ang boses ni Clarice na may kausap sa telepono. Yes, Doña Veronica, I saw them. Nagkikita sila sa loading dock. Tahira is giving him something. I think she's leaking the production secrets. Ang boses ni Clarice ay puno ng malisyosong tuwa. Ang tunog ng isang taong nakahanap ng gintong pagkakataon upang manira. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Ang audit ko sa paligid ay nagkaroon ng butas. Ina-audit ko ang mga CCTV, in-audit ko ang mga security guards. Ngunit nakalimutan kong ang pinakamapanganib na anino ay ang aninong matagal nang naghahanap ng paraan upang makaganti sa pampublikong kahihiyang ibinigay ko sa kanya noon sa fiesta. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone at binuksan ang recording app. Inilapit ko ito sa pinto. Gawin mo ang lahat para makuha ang memory card na hawak ni Piolo, Clarice. Kapag nakuha mo yan, hinding-hindi na makakalabas ng kulungan ang pamilya Villanueva. At ikaw na ang magiging bagong executive chef ng Hotel de la Vega. Ang boses ni Doña Veronica mula sa kabilang linya ay parang huni ng kamatayan. Don't worry, Doña. I have a plan. Gagamitin ko ang nanay niya, sagot ni Clarice bago siya marahas na tumayo. Mabilis akong umatras at nagtago sa likod ng dambuhalang refrigerator. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ng mga sapatos ni Clarice habang lumalabas siya ng silid. Ang tunog ng bawat hakbang niya ay tila pako na ibinabaon sa aking plano. Hindi lang ang aking karera ang nakataya ngayon. Ang buhay ng aking ina na kasalukuyang nasa loob ng ospital ay nasa kamay na ng mga taong handang pumatay para sa kanilang dangal. Kinuha ko ang aking tablet at mabilis na nag-type. Sa loob ng commissary, ang bawat electronic lock ay sabay-sabay na tumunog. Ngunit sa halip na bumukas, ang lahat ng pinto ay tuluyan nang nag-lock mula sa labas. Kung gusto nyo ng gyera, ibibigay ko sa inyo ang isang impyernong kayo ang nag-init. Bulong ko sa dilim. Ngunit sa gitna ng aking pagkilos, isang tunog ng notification ang yumanig sa aking bulsa. Isang litrato ang ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Ang litrato ay kuha sa loob ng ICU ng ospital. Isang kamay na may hawak na gunting ang nakatapat sa oxygen tube ng aking ina. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatigil sa aking mundo. Sino ang mas mabilis, ang aking katarungan o ang kanilang kasamaan? Ang liwanag ng screen ng aking cellphone ay tila isang malupit na kidlat na pilit binubulag ang aking katinuan. Tinitigan ko ang litrato ng kamay na may hawak na gunting sa tapat ng oxygen tube ni nanay. Nararamdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa aking ulo, ngunit sa halip na manginig ang aking mga kamay, lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa aking tablet. Isang maling galaw, isang emotional na pagsabog, at mawawalan ng hininga ang kaisa-isang taong nagbibigay sa akin ng dahilan upang lumaban. Ngunit hindi nila alam, sa mundo ng isang auditor, ang bawat banta ay mayroong katapat na counter-entry. Tahira, buksan mo ang pinto. Alam kong nilock mo ang system. Huwag kang magmatapang kung ayaw mong maging huling hininga na iyan ng nanay mo. Ang boses ni Clarice mula sa labas ng pintuan ng production office ay puno ng desperasyon na nakabalat kayo bilang kapangyarihan.
Naririnig ko ang marahas niyang paghampas sa makapal na salamin, ang tunog ng bakal na tumatama sa glass, ay tila isang babala na nauubos na ang oras. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang magsalita para iparamdam sa kanya ang aking presensya. Sa halip, pinindot ko ang speed dial para kay Piolo. Piolo, ang ospital. Level 3, room 302. Ngayon na, huwag kang titingin sa likod. Gamitin mo ang code na ibinigay ko sa head nurse na si Susan. Inaudit ko ang utang ni Susan sa atin noong nakaraang buwan, siya ang bahala sa iyo. Mabilis at malamig kong utos. Tahira, paano ka? Papatayin ka ni na Clarice dyan. Kaba sa boses ni Piolo. Gawin mo ang trabaho mo, Piolo. Iligtas mo si nanay. Ako ang bahala sa anay na nasa labas ng pinto ko. Sabi ko bago ko pinatay ang tawag. Humarap ako sa salamin. Inayos ko ang aking chef's coat at dahan-dahang lumapit sa intercom system ng commissary. Pinindot ko ang broadcast button upang marinig ng bawat sulok ng pabrika ang aking boses. Clarice, panimula ko. Ang boses ko ay kasing malamig ng nagyayelong freezer sa likuran ko. Alam mo ba kung bakit hinayaan kong manakaw mo ang recipe sa Batangas? Dahil ang bawat sukat na nakasulat doon ay merong depekto. Ang ginagamit nyo ngayong pampalasa para sa grand launch? Inaudit ko ang chemical reaction yon sa rurok ng init. Sa loob ng 48 oras, ang legacy adobo nyo ay maglalabas ng amoy ng bulok na karne na hinding-hindi nyo maitatago sa mga bisita. Napatigil ang paghampas sa salamin. Nakita ko sa CCTV ang biglang pamumutla ng mukha ni Clarice. Lumingon siya sa mga dambuhalang kaldero na kasalukuyang nagluluto para sa libu-libong orders. Naglalaro ka lang, Tahira. Hindi mo magagawa iyan. Doña Veronica will destroy you. Sigaw ni Clarice. Ngunit bakas na ang panginginig sa kanyang boses. Ina-audit ko na rin ang budget ni Doña Veronica, Clarice. Alam ko na ang perang pambayad nyo sa mga suppliers ay galing sa pension fund ng mga matatanda sa Batangas na sadyang kinuha niya sa ilalim ng huwad na kontrata. Pagpapatuloy ko habang dahan-dahan kong binubuksan ang pinto. Lumabas ako ng silid. Nakatayo si Clarice sa gitna ng hallway, nanginginig ang hawak na cellphone. Ang mga mata niya ay punong-puno ng puot, isang puot na nagmumula sa katotohanang kahit kailan ay hindi niya kayang pantayan ang aking galing. You're nothing without that recipe, Tahira! Bulyaw ni Clarice habang itinataas ang kanyang kamay upang sampalin ako. Hindi ako umiwas. Hinawakan ko ang kanyang pulso bago pa man ito dumapo sa aking pisngi. Ang pagkakahawak ko ay matigas, parang bakal na dumaan sa apoy. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, sapat na upang makita niya ang sarili niyang kahihiyan sa aking paningin. Ang recipe ay papel lamang, Clarice. Ang tunay na lasa ay nasa dangal ng nagluluto. Isang bagay na kailanman ay hindi mo mananakaw, bulong ko sa kanyang tenga. At tungkol sa nanay ko, tingnan mo ang cellphone mo. Isang notification ang tumunog sa cellphone ni Clarice. Isang litrato mula kay Piolo. Ang taong may hawak ng gunting ay kasalukuyan ng nakaposas at pinaliligiran ng mga pulis sa ospital. Si Piolo ay nakatayo sa tabi ni nanay, hawak ang kanyang kamay. Nabitawan ni Clarice ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang ambisyon. The audit is moving to the next phase, Clarice, sabi ko habang nilalagpasan siya. Prepare yourself. Ang grand launch sa Makalawa ay hindi magiging anibersaryo ng inyong tagumpay. Ito ang magiging public execution ng inyong mga kasinungalingan. Habang naglalakad ako patungo sa exit ng commissary, naririnig ko ang mahinang paghagulgol ni Clarice sa likuran ko, ngunit hindi ako lumingon. Walang puwang ang awa sa isang audit na katarungan ang tanging balanse. Nasa labas na ako ng kalsada nang makatanggap ako ng tawag mula kay Piolo. Ligtas na si Nanay Tahira. Nakuha na rin namin ang original na listahan ng mga suppliers na ginagamit ni Veronica para sa mga illegal na enhancers. Mabuti, sagot ko habang nakatingin sa malayo, kung saan tanaw ang matatayog na gusali ng Manila. Ihanda mo na ang chef's uniform mo, Piolo. Sa Makalawa tayo ang magluluto ng huling hapunan para sa pamilya de la Vega. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang itim na van ang biglang huminto sa aking harapan. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Eliza. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng mapang-aping ngiti. Tahira, sumama ka sa akin. Ngayon din, sabi ni Eliza. Bakit ako sasama sa iyo matapos mo akong ipagkanulo? Malamig kong hirit. Dahil si Doña Veronica, hindi lang ang tatay mo ang biktima niya.
Nalaman ko ang totoo, Tahira. Ang tatay ko, hindi siya namatay sa sakit. Pinatay siya ni Veronica dahil nalaman niya ang tungkol sa iyo. You're not just a cook, Tahira. You are a De La Vega. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang pinakamalaking hidden liability ng pamilya De La Vega ay kasalukuyan ng sumasabog sa aking harapan. Sa loob ng 2 oras, ang mapagpanggap na reynang ito ay babagsak mula sa kanyang trono ng mga kasinungalingan. Habang ang buong mundo ay nakasaksi sa bawat dumi, napilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga mamahaling pilak. Mapapanood ko ang unti-unting pagguho ng kanyang imperyo habang ang lasa ng katotohanan ay pilit na sumusuka sa kanyang lalamunan. Hawak ko ang huling piraso ng ebidensya, hawak ko ang katarungan para sa aking ama, at hawak ko ang susi sa bawat pintong akala niya ay sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig ako sa mga mata ni Eliza sa loob ng madilim na van, isang katotohanan lang ang nanunuot sa aking isipan. Ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat ay siya ring dugong pilit nilang ninakaw. Lutuin mo ang huling hapunan mo, Tahira. Kung hindi mo gagalingan, sisiguraduhin kong ang nanay mo ang magsisilbing panghimagas sa mga aso sa labas. Ang boses ni Doña Veronica ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng cellphone ni Eliza, puno ng desperasyon na nakatago sa likod ng malupit na awtoridad. Hindi niya alam na ang kanyang huling alas ay nakuha na ni Piolo. Hindi niya alam na ang kanyang banta ay wala ng saysay. Narinig mo ang nanay ko, Tahira. Bulong ni Eliza, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Nasa loob na ng Grand Ballroom ang bawat maimpluwensyang tao sa bansa. Isang pagkakamali mo lang at hinding-hindi na maririnig ng mundo ang kwento mo. Tumingin ako sa bintana ng van. Ang dambuhalang Hotel de la Vega ay nakatayo sa harap namin. Kislap ng mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay na lamunin ako. Inayos ko ang aking chef's coat. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking puso ay tumitibok ng may kaayusan ng isang digital timer. Hindi ako narito para sa kwento mo, Eliza, malamig kong sabi habang binubuksan ang pinto ng van. Narito ako para sa final inspection, at sa gabing ito, walang sino mang De La Vega ang makakalusot sa audit ko. Pagbaba ko, sinalubong ako ng amoy ng mamahaling pabango at usok ng mga sasakyan. Mabilis akong pumasok sa service entrance. Nilalagpasan ng mga gwardyang dati ay kinatatakutan ko. Sa bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng hotel, nararamdaman ko ang bigat ng 12 taon na pilit nilang kinuha sa akin. Nadatnan ko si Doña Veronica sa gitna ng main kitchen. Suot ang kanyang gintong terno, tila ba isa siyang banal na imahen sa gitna ng init ng kalan. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. 2 hours, Tahira. Ang legacy adobo ang magiging sentro ng gabing ito. Gawin mo iyon ayon sa resepeng kinuha ni Clarice, o hinding-hindi mo na makikita ang liwanag ng araw. Singhal ng matanda habang itinuturo ang mga dambuhalang kaldero. Nanatili akong tahimik. Kinuha ko ang aking kutsilyo at sinimulan ang paghahanda. Ang bawat hiwa ko sa karne ay kasing tulis ng aking plano. Inaudit ko ang bawat sangkap na nakalatag. Naroon ang mga illegal na enhancers, ang mga expired na pampalasa na itinago nila sa mga bote ng mamahaling brand. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Tahira. Singit ni Clarice, na ngayon ay abala sa pag-aayos ng mga garnish sa kabilang lamesa. Sa gabing ito, ako ang bibigyan ng parangal. Ikaw ay mananatiling anino sa loob ng maduming kusinang ito. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait na tanging ang isang dalubhasa sa lasa ang makakaunawa. Ang anino, Clarice, ang tanging nakakakita sa tunay na hugis ng isang bagay. Magpakasaya ka sa iyong parangal, habang kaya mo pa. Habang abala ang lahat, kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng isang mabilis na signal. Sa labas ng ballroom, nararamdaman ko ang presensya ni Piolo kasama ang International Health Inspector na si Dr. Arnaldo. The timer is set. Bulong ko sa sarili ko habang isinasalin ang legacy adobo sa mga mamahaling platter. Isang malakas na tunog ng trompeta ang umalingaw-ngaw mula sa ballroom, hudyat na magsisimula na ang serving ng main course. Pumasok ang mga waiter, isa-isang kinukuha ang mga platter na puno ng lason na sadyang inihanda ni na Veronica at Clarice. Good luck, Tahira, tawa ni Doña Veronica bago siya lumabas upang harapin ang kanyang mga bisita.
Naiwan ako sa gitna ng kusina, pinapanood ang bawat paglabas ng ulam. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang papalapit na rurok ng aming pagtuos. Ang ulam na iyon, ang resepeng ipinagmamalaki nila, ay kasalukuyan nang naglalabas ng isang chemical na reaction na magpapabago sa kulay at lasa nito sa loob ng eksaktong 15 minuto. Isang mabilis na notification ang pumasok sa aking relo. Isang video call mula kay Piolo. Sa screen nakita ko si Dr. Arnaldo na kasalukuyan nang kinukuha ang sample ng ulam mula sa lamesa ng mga VIP. Tahira, ang nanay mo ay ligtas na sa kamay ng mga pulis. Bulong ni Piolo sa kabilang linya. Ngunit may problema. Si Elisa, nawawala siya sa ballroom. I think she's planning something more dangerous. Napatigil ako sa paglilinis ng aking kutsilyo. Lumingon ako sa surveillance monitor at nakita ko ang isang anino sa dulo ng gas line ng hotel. Si Eliza. Hawak niya ang isang lighter at ang kanyang mukha ay punong-puno ng kabaliwan. If I can't have the legacy, no one will. Bulong ni Elisa sa monitor, sapat na upang marinig ko sa pamamagitan ng aking nahack na audio system. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatigil sa aking hininga. Ang audit ay hindi lang pala tungkol sa pera at dangal. Ito ay naging isang digmaan para sa buhay ng bawat taong nasa loob ng hotel na ito. Sa loob ng ilang minuto mula ngayon, ang pangalang De La Vega ay magiging katumbas ng lason sa pandinig ng bawat Pilipino. Mapapanood ko ang matandang nagnakaw ng talino ng aking ama na pilit nilalamon ang sarili niyang kahihiyan habang ang kanyang taksil na alipores ay gagapang sa putikan ng kawalan. Hawak ko ang bawat dokumentong magpapatunay na ang kanilang marangyang piging ay isang dambuhalang krimen at may isang huling lihim akong ibubunyag na wawasak hindi lang sa kanilang negosyo, kundi sa mismong pundasyon ng kanilang pagkatao. Ang bawat subo ng kanilang mga bisita ay isang pako sa kabaong ng kanilang imperyo at ako ang may hawak ng martilyo. Ngiti lang, Clarice. Ang bawat subo ng mga VIP na iyan ay milyon-milyon ang halaga sa bank account natin. Sino ang mag-aakalang ang basurang galing sa Batangas ang magpapayaman sa atin ng ganito? Ang boses ni Doña Veronica ay umalingaw-ngaw sa loob ng VIP lounge, puno ng mapangaliping katuwaan. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, inaayos ang kanyang brilyanteng kwintas na tila ba ang kinang niyon ay sapat na upang pagtakpan ang bulok na kaluluwa ng kanyang pamilya. Of course, Doña. Inalis ko na ang lahat ng bakas ni Tahira sa resipe. Mula ngayon, ang mundo ay maniniwalang ako ang reyna ng panlasa. Sagot ni Clarice. Ang boses niya ay puno ng arogansya habang tinitingnan ang mga platter ng legacy adobo na kasalukuyan nang inihahain sa gitna ng ballroom. Hindi sila nagtagal sa loob. Lumabas ang dalawa upang harapin ang palakpakan ng mga bisita. Inayos ko ang aking suot na earpiece. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit ang aking isip ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Tahira, 5 minuto na lang. Ang mga chemical reaction sa ulam ay magsisimula na. Bulong ni Piolo sa kabilang linya. Nasa main gas valve na si Elisa. She's losing it, Tahira. Kailangan mo nang kumilos bago niya sunugin ang lahat. Naglakad ako patungo sa surveillance room ng hotel. Nilagpasan ko ang mga security guard na kasalukuyang abala sa panunood ng programa. Sa isang mabilis na pagpindot sa aking tablet, ang lahat ng digital screen sa loob ng ballroom, ang mga screen na dapat ay magpapakita ng kasaysayan ng De La Vega, ay biglang nag-flash ng pula. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom sa pamamagitan ng speakers. Tumigil ang lahat sa pagkain. Ang bawat mata ay nakatutok sa malalaking screen. Doon, hindi mga litrato ng tagumpay ang lumitaw. Sa halip, lumabas ang mga video ng commissary, ang mga sako ng expired na karne, ang mga bote ng illegal na chemical, at ang pagtatago ni Clarice ng mga ebidensya. Kasunod nito ang audio recording ng pag-amin ni Veronica na ang lahat ng ito ay pagnanakaw lamang sa aking ama. Ano ito? Security! Patayin niyo ang system! Sigaw ni Doña Veronica, ang kanyang mukha ay biglang naging kasing puti ng papel. Hindi niyo mapapatay ang katotohanan, Doña Veronica. Sabi ko habang dahan-dahan akong lumalabas sa entablado, suot ang aking chef's coat na may pangalan ng aking ama. Tingnan niyo ang inyong mga ulam. Inaudit ko ang chemical stability ng inyong paboritong enhancers. Sa puntong ito, ang inyong legacy adobo ay nagsisimula ng maging kulay asul-berde
ang kulay ng lason na pinapakain nyo sa inyong mga bisita. Nagsigawan ang mga tao. Ang bawat bisita ay marahas na ibinaba ang kanilang mga kubyertos. Isang matalim na tunog ng mga nababasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Dr. Arnaldo, ang International Health Inspector, ay tumayo at itinaas ang kanyang badge. "This facility is officially closed. All attendees, evacuate immediately," sigaw ni Dr. Arnaldo. "Walang iya ka, Tahira," bulyaw ni Clarice. Akmang susugurin ako, ngunit hinarang siya ng mga pulis na kasama ni Piolo. "You destroyed everything." "Hindi ko sinira ang lahat, Clarice. Inaudit ko lang ang inyong mga kasinungalingan. At nalaman kong wala kayong liquidity." Malamig kong sagot habang tinititigan ang kanyang nanginginig na katawan. Hinarap ko si Doña Veronica na ngayon ay pilit na humahawak sa kanyang upuan, tila ba ang kanyang kapangyarihan ay unti-unti nang natutunaw. At tungkol sa dugong dumadaloy sa akin, narito ang orihinal na marriage certificate ng aking ama at ng inyong yumaong asawa sa ibang bansa. You were never the legal wife, Veronica. You were the mistress who stole the legacy. Napaupo ang matanda sa sahig. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang malakas na amoy ng gas ang biglang sumulasok sa aking ilong. Ang alarm ng hotel ay nagsimulang tumunog. Isang nakakarinding babala na mayroong matinding panganib. "Tahira, labas na! Elisa is about to light the lighter sa main line," sigaw ni Piolo mula sa pintuan. Tumingin ako sa surveillance monitor na hawak ko. Nakita ko si Eliza, nakatayo sa madilim na basement. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mukha habang hawak ang naglalagablab na lighter sa tapat ng bukas na gas valve. "Goodbye, family, Paita," bulong ni Eliza sa screen. Ang cliffhanger na ito ay nagpapatigil sa mundo ng bawat taong nakikinig. Ang huling audit ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa kung sino ang matitirang buhay matapos ang pagsabog. Sa huling audit ng aking buhay, natutunan ko na ang pinakamapanganib na lason ay hindi ang chemical sa ulam, kundi ang puot na ipinamana ng isang ina sa kanyang anak. Habang ang amoy ng gas ay unti-unting sumasakal sa hangin ng basement, hindi ako nanginginig. Nakatayo ako sa harap ni Elisa, ang babaeng itinuring kong kaalyado, ngunit naging huling pako sa kabaong ng pamilya de la Vega. Hawak niya ang nagliliyab na lighter, ang tanging liwanag sa madilim na silid na ito, habang ang aking isipan ay kasalukuyan nang nag-a-audit ng bawat posibleng exit. Sa gabing ito, ang katarungan ay hindi lamang isisilbi ng malamig. Ito ay isisilbi ng may kasamang katotohanang mas masakit pa sa anumang pagsabog. "Bakit ka pa bumaba rito, Tahira? Gusto mo bang maging abo kasama ko? My mother never loved me. Ginamit niya lang ako para sa kanyang ambisyon. At ikaw ang dahilan kung bakit niya ako itatapon ngayon." Ang boses ni Eliza ay puno ng histerya, isang perpektong halimbawa ng taong nalunod sa sarili niyang gaslighting. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tapat ng bukas na gas valve. Ang bawat salita niya ay pag-amin ng kanyang sariling pagkatalo, ngunit pilit niya pa ring isinisisi sa iba ang balanse ng kanyang buhay. "Mali ka, Elisa," mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aking mga paa. "Hindi ako ang dahilan ng iyong pagbagsak. Ang iyong ina ang nagdisenyo ng blueprint ng iyong pagkawasak bago ka pa man ipanganak. You were never her daughter, Elisa. You were just a high-interest loan she never intended to pay back." "Shut up! I have the lighter. Isang galaw mo lang liliyab ang buong hotel na ito." Sigaw niya pilit na inilalapit ang apoy sa valve. Dahan-dahan akong humakbang palapit. Hindi ako natatakot sa apoy. Inaudit ko ang structural engineering ng hotel na ito bago pa man ako pumasok sa kusina. "Pindutin mo, Elisa, subukan mong sindihan. Ngunit bago mo gawin iyon, baka gusto mong malaman kung bakit hindi ka pa rin nakakaramdam ng pagkahilo sa kabila ng amoy ng gas." Napatigil si Eliza. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagtataka. Tiningnan niya ang gas valve, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Inaudit ko ang bawat maintenance record ng hotel na ito noong nakaraang linggo. Pagpapatuloy ko habang itinataas ko ang aking cellphone. "Ang valve na hawak mo, i-deactivated ko na ang flow niyan sa pamamagitan ng master control system sa surveillance room, 10 minuto na ang nakalilipas. Ang amoy na nararamdaman mo,
Iyan ay scent decoy lamang na sadyang inilagay ko sa ventilation system upang malaman ko kung sino ang magtatangkang manabutahe sa grand launch. Nabitawan ni Elisa ang lighter. Ang maliit na tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng basement. Tila ba ito ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan? Sa sandaling iyon, ang pinto ng basement ay marahas na bumukas. Pumasok si Piolo kasama ang mga armadong pulis. NBI, wag dadasal o gagalaw, sigaw ng mga autoridad. Mabilis na pinusasan si Eliza. Ang kanyang mukha ay puno ng purong kilabot habang kinakaladkad siya palabas. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa puot, ngunit tanging ang kanyang sariling kahihiyan na lamang ang nakita ko. Pag-akyat namin sa main ballroom, bumungad sa amin ang isang eksenang hindi malilimutan ng buong bansa. Si Doña Veronica ay kasalukuyang pilit na isinasakay sa patrol car, habang ang mga reporter ay nakatutok ang mga camera sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang gintong terno, wala na ang kanyang brilyanteng kwintas. Ang tanging natira sa kanya ay ang hiya, na pilit niyang itinatago sa loob ng maraming dekada. Tahira, Tahira, anak, tulungan mo ako. Dugong de la Vega ka rin. Pagmamakaawa ni Veronica nang makita niya ako, tumigil ako sa kanyang tapat. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Isang tinging walang galit. Tanging ang malamig na katotohanan ng isang auditor. Ang utang niyo sa tatay ko ay opisyal ng bayad, Veronica. Ngunit ang utang niyo sa batas? Doon pa lang nagsisimula ang paniningil. At tungkol sa pangalan ko? Ang pangalan ko ay Villanueva. Hindi ko kailangan ng apelidong galing sa isang magnanakaw. Lumingon ako kay Clarice na ngayon ay nakaupo sa gilid, umiiyak at tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga flash ng camera. Ang kanyang pangarap na maging executive chef ay naging isang pampublikong hatol ng kamatayan para sa kanyang karera. Clarice, tawag ko. Tumingala siya, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang recipe ay hindi lamang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa integridad. You failed the audit of your own soul. Goodbye. Naglakad ako palabas ng hotel. Nilagpasan ang bawat tao na minsang kumutya sa akin. Sa labas, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Nakita ko si Piolo na nakatayo sa tabi ng aking ina na nakaupo sa isang wheelchair, ligtas at nakangiti sa gitna ng pagod. Lumapit sa akin ang head ng International Health Council. Chef Villanueva, ang mga samples na nakuha namin ay sapat na upang ipasara ang lahat ng branches ng De La Vega Group sa buong Southeast Asia. You didn't just save your father's legacy, you saved thousands of people from those toxic chemicals. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib na dinala ko simula noong mamatay si tatay ay biglang naglaho. Nararamdaman ko ang init ng kamay ni Piolo sa aking balikat. Tapos na ang audit, Tahira, bulong niya. Hindi, Piolo, sagot ko habang nakatingin sa sumisikat na araw sa abot tanaw. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagluluto. Ngunit habang papasakay kami sa sasakyan, isang huling cellphone ang tumunog sa bulsa ni Veronica na kasalukuyang kinukuha ng ebidensya. Isang automated voice message ang umalingaw-ngaw, sapat na upang marinig ko. Ang pondo sa Switzerland ay na-transfer na sa unknown account ni Rodolfo Villanueva. Napatigil ako. Buhay ang bank account ni tatay. Isang huling hidden asset ang kasalukuyan nang sumasabog sa aking harapan. Ang blueprint ay meron pa palang isang pahinang hindi ko pa nabubuksan. Dad, isang taon na ang lumipas mula nang huling humupa ang amoy ng lason sa bulwagan ng Hotel de la Vega. At sa bawat araw na nagdaan mula noon, unti-unting nabura ang pait sa aking panlasa. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng Villanueva Culinary at Empowerment Academy sa Batangas. Tinitingnan ang abalang kusina sa ibaba. Ang bawat tunog ng paghihiwa ng mga sangkap at ang mahinang pagugong ng mga kalan ay tila isang maayos na symphony ng bagong simula. Isang disenyo ng buhay na itinayo ko sa pundasyon ng katotohanan at integridad. Ang misteryosong pondo mula sa Switzerland na lumitaw sa account ni tatay ay hindi lamang palabas na pera. Sa tulong ni Piolo, natuklasan namin na iyon ang naipong royalties mula sa mga orihinal na recipe ni tatay na lihim na ipinaglaban ng isang international food organization bago pa siya pumanaw. Hindi niya sinabi sa akin dahil gusto niyang matutunan ko kung paano mag-audit ng sarili kong lakas bago ko makuha ang kanyang material na pamana. Ngayon, ang bawat sentimo niyon ay ginagamit namin upang tustusan ang pag-aaral ng mga batang may talento
ngunit walang kakayahan, mga batang tulad ko noong unang panahon. Kumusta na ang mga taong naging bahagi ng aking madilim na audit? Si Doña Veronica ay nananatili sa loob ng Correctional Institute for Women. Wala na ang kanyang mga brilyante at ang kapangyarihang ginamit niya upang sumakal ng mga pangarap. Ang kanyang pinakakinatatakutang hiya ay naging kaisa na ng kanyang pang-araw-araw na realidad sa loob ng rehas. Balita ko ay wala nang nagnanais na bumisita sa kanya, maging ang mga dati niyang kaalyado sa politika. Si Clarice ay tuluyan nang nawala sa mapa ng culinary world. Ang huling balita ko ay nagtatrabaho siya bilang isang hamak na dishwasher sa isang malayong lalawigan, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa takot na makilala ng mga taong nakapanood ng kanyang pampublikong pagbagsak. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa anino ng isang tagumpay na kailanman ay hindi naging kanya. Si Elisa naman ay kasalukuyang sumasailalim sa psychiatric evaluation habang dinirinig ang kanyang mga kaso. Ang puot na itinanim sa kanya ng kanyang ina ay naging isang dambuhalang bitag na siya rin ang pumatay sa sarili niyang katinuan. Sa tanong na kung napatawad ko na ba sila, ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko sila hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang pagdadala ng galit ay parang pagluluto ng ulam na punong-puno ng asin. Sa huli, ikaw lang ang hindi makakakain. Inalis ko na sila sa aking personal na ledger. Ang kanilang mga utang ay itinuring ko na bilang bad debts na kailanman ay hindi na makakaapekto sa balanse ng aking kaligayahan. Naramdaman ko ang init ng kamay ni Piolo sa aking balikat. Lumingon ako sa kanya at nakita ko ang ngiting matagal ko nang pinapangarap na masilayan nang walang halong pag-aalinlangan. Handa na ang mga bagong scholars, Chef Tahira. Hinihintay na nila ang unang lesson mo tungkol sa authentic Batangas flavors. Nakangiting sabi ni Piolo. Ngumiti ako pabalik. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng kailangang magtago sa dilim. Salamat, Piolo. Handa na rin ako. Bago ako bumaba, muli kong hinawakan ang lumang kwaderno ni tatay na ngayon ay nakadisplay sa isang glass case sa entrada ng akademya. Ang audit ng aking buhay ay opisyal ng sarado at ang ending balance ay perpekto. Para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa aking kwento, ito ang aking huling habilin. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng mga taong nagnanakaw ng iyong liwanag. Ang iyong talino, ang iyong dangal, at ang iyong pananahimik ay ang pinakamatalas na kutsilyo na maaari mong gamitin kapag dumating ang oras ng paniningil. Ang tunay na pamilya ay hindi binubuo ng taong kumukuha sa iyo, kundi ng taong marunong magpahalaga sa iyo. Huminga ako ng malalim, nilanghap ang amoy ng katarungan at ang bango ng bagong luto na pag-asa. Lumabas ako ng balkonahe at sinalubong ang malakas na palakpakan ng aking mga estudyante. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang lasa ng aking buhay ay hindi na mapait. Ito ay matamis, malamig, at punong-puno ng tagumpay. Ang audit ay tapos na. Ang bagong kusina ay bukas na.